Binigyang diin ng Department of Health ang kahalagahan ng wasto at palagiang check-up para sa mga inang nagbubuntis para maiwasan ang mga sakit at kapansanan ng sanggol tulad ng cerebral palsy. Yan ang ulat ni Mark Fetalco. Lumalabas sa pag-aaral 1 hanggang 2% ng kabuuang populasyon sa bansa o mahigit 1 milyong Pilipino ang may cerebral palsy. Ayon kay Dr. Catherine Ann Sandiego, isang neurologist, pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng cerebral palsy ay ang brain damage habang nasa sinapupunan ng ina ang sanggol. Kung kaya't mahalaga aniya para sa magulang ang palagiang pagpapacheck up para maiwasan iba pang risk factors gaya ng infection, maternal hypothyroidism at iba pa. May nangyari habang pinagbubuntis ng baby, that's why nagkaroon ng cerebral palsy. And hindi siya life-threatening. Ang karamihan sa problems ng cerebral palsy is motor function, yung hirap sa paggalaw, no mobility, no? Pero hindi siya life-threatening. Kabilang sa mga kaakibat na kondisyon ng cerebral palsy ang seizures, learning problems, swallowing, hirap sa paghinga, oral health problems at hirap sa pagtulog. Bagamat lifelong condition ng cerebral palsy, may maaari pa rin silang gawin upang hindi lumala ang kanilang sitwasyon. May treatment pa rin tayong available, kaya may mga gamot tayo, may mga therapy, kasi pwede pa rin tayong, pwede pang masolusyonan or pwede pang maibsan yung ibang symptoms. Kabilang sa mga individual na may cerebral palsy, sina Eunice Factor at Charito Corazon Manglapus na may kani-kanilang katungkulan ngayon sa kanilang organisasyon. Isang patunay na hindi hadla ang kanilang kapansanan para maging produktibo at maging bahagi ng pag-unlad. Kaya mensahe nila sa publiko, ang taong may kapansanan or ang taong may cerebral palsy ay wag nyo yung huhusgahan base lang sa aming sa inyong nakikita na panlabas. Dahil ano po ay maaari maging produktibong miyembro ng ating society, ng ating community. Maka-encourage at maka-motivate tayo na mga parents ng may cerebral palsy na huwag itago yung mga anak nila. Para naman sa mga magulang na may anak na sa tingin nila ay may kondisyong ito, payo ng mga doktor, magpatingin agad sa pediatrician para makumpirma at agad mabigyan ng therapy o gamot kung kinakailangan. Inaanyayahan naman ng NCDA ang publiko na makilahok sa mga aktibidad kasabay ng 20th Cerebral Palsy Awareness and Protection Week na nagsimula kahapon at tatagal hanggang September 22. Mark Fetalco, para sa Bayan.